3H, himala, hiwaga, hinagap, bilang 34. Paglabas ko ng bahay namin ay napakadilim. Naglakad-lakad ako sa labas ng kalsada. Walang katao-tao. Parang iisipin mo nag-iisa ka na lang sa mundo. Ang katotohanan niyan, ako ay magdidilig nung araw na yun. May lumabas na malaking nilalang. Para siyang isang mukhang kapre pero hindi kapre. Pero itsura nila talaga kapre. Ang kaibahan lang, hindi tusok-tusok ang kanilang mga buhok. Mahaba ang buhok. Sabi niya, magdidilig ka na naman. Ginagabi ka na. Sana sa umaga mo gawin yan. Para yung mga kabaro natin o yung mga nandito ay naiistorbo sa kanilang pagpapahinga. Naku, nagulat ako sa sinabi niya. Pasensya na po kayo, Lolo. Hindi ko po sinasadya kasi po masyado po tayo nabala sa umaga. Tapos maaraw po sa umaga, lalo na hanggang hapon. Hindi po ako makakapagdilig kasi baka mamatay mga halaman, mga puno. May katwiran ka tungkol dyan. Pero aga-agahan mo naman. Ngayon pababa na talaga yung araw, bumaba na yung araw, nandiyan ka pa. Nako Lolo, pasensya na kayo ha. Ano pong gusto ninyo? Ihinto ko na lang itong pagdidilig. Hindi, ituloy mo na. Tsaka yung ginagawa mo, yung magdadasal ka, di ba, kumakanta ka. Kantahan mo sila, yung mga puno, para maging masaya dahil sa boses mo. Tapos, magsiga ka, ha? Pira-pirasong dahon, para naman masiyahan kami sa ginagawa mo. Pero huwag ka mag-alala. Pero bukas, ha? Huwag ka na magdidilig sa hapon, sa ganitong oras. Basta huwag ka na magdilig kasi marami ka na iistorbo. Opo, susundin ko po kayo. At tinapos ko na nga ang pagdidilig.